ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:00 sa hapon. Dirisa, babae ka. Kada Martes humalin 1:00, tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babae ka. Dirisa, Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ko at may silbi sa lipunan di pa. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap kong kalusugan taglay. Pakikipaglaban, sa karahasan, isang matutong galian. Babae ako, may panindig, hindi matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babae ako. Good afternoon. Welcome mga biyan sa pagpangalagad sa programa Babae Ka. Kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Arellata. Patupad sa usaping ekonomiya. Adlaw kita subong mga biyan sang Martes, Oktubre 14, tuig 2025. Isa ka oras na makita mga biyan mag-aupdanay para sa pamati sang aton nga pag-feature sang isa ka istorya sang babae nga nangin madinalagon sa iya manyana pili or chosen field. Buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Mayong hapon sa aton nga mga tagpalamati, especially no sa mga nakatune ina sa 585 AM kag sa mga naglantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako si Juana, babaeng palaban ng hamon ng buhay dito susukuan. Kung may kapal sa iyo'y nananali, hanggang harapin na naman ang palagi. Antes ko mga biyan ipakilala sa inyo no ang aton nga bisita subong nga hapon. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Tuesday, October 14, 2025. As of 8 a.m. pag ng aga, may duwa katakang LPA nga ginamonitor. Isa sa yara sa sulod ng ating nga park at ang ikadawa naman yung LPA nga ginamonitor natin ang yara sa sagot ng ating nga Philippine Area of Responsibility. So first, ang LPA nga yara sa sulod ng ating nga park ay gina-estimate natin nga yara siya sa may coastal waters of Vincent, Camarines Norte. Ang ining LPA ay unlikely man siya nga mag-develop in the tropical depression of Baguio. And then, ang isa ka LPA na ayara sa sagwa ng PAR ay in-estimate natin na may kalayuan 1,780 km east of northeastern Mindanao. And ining LPA ay may medium chance na mag-develop into temperature natin generally na 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla ka ginang 5:39 a.m. kung magatunod iniyan 5:33 p.m. karon sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update, halin din may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Minor Sylvester, Madam Bigna. Salamat. Yes, Mami Nor, liwatan ko lang ang isa ka LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Dako, may ara ba lang nga posibilidad nga mag-develop sa isa ka tropical depression or mangin bagyo? Ang kasulad ng farm, unlikely man siya na mag-develop into tropical depression. While ang sa sagot ng ating par ay may medium chance na mag-develop siya into tropical depression. Kung mangin bagyo, ini ma'am no, ang yara sa Gua no, sa part ng magasulod sa Philippine Area of Responsibility, ano ang mangin local names sining bagyo? So, if ever naman yung mga bagyo ang i-monitor natin yung LPA, sagwa ng ating par, ang paghahatag natin na local name si iya ma'am ay Bagyong Ramil. Mm-hmm. Kung ini ma'am no, mangi isa ka bagyo, ikapila na ini ma'am Lenore nga bagyo diri sa aton sa Pilipinas subong nga tuig?
Well, ika-18. Mangin isa, mangin ano siya, ika-18 na bagyo natin, ma'am. Okay. If ever naman bagyo siya. Ma'am, subong nga Martes, no? Ano bala ang mangin weather naton? Lauman bala naton ang posibilidad no nga pagbubo sang ulan karon sa hapon o kung karon sa gabi? Yes, ma'am, na-expected naman sa pag-ulan ay naman sa buong hapon or tigani sa gabi. Well, actually, di sa abangyain ga ulan-ulan. Second. Okay. So kung ma'am, di pagiging area diri sa aton sa Western Visayas ang nagaulan? Well, sa some parts of Antique, then sa may portions of ma'am, sa Iloilo, sa ulan-ulan. Then sa may Negros Occidental, Okay. Pero ma'am Lenore, no, may we know ang aton nga extended weather outlook sa mga masunod nga inadlaw, lauman bala naton nga mangin mainulanon diri sa aton sa Western Visayas? well, kung pagbasihan natin, ma'am, ang aton nga extended weather outlook, aton nga weather, ma'am, ay nasa partly cloudy to cloudy, aton nga ma'am, ang weather condition. So, possible nga fair weather condition kita sa aga, then may possibility lang nga maka-experience ka sa pag-ulan-ulan sa pag-abot sa hapon or gabi. Okay. Lastly, ma'am Lenore, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati? Stay updated lang na mag-monitor lang kita sa ating nga ginapang post sa social media or di sa ating nga official sa website. Then, ang magdala na kita sa payong ka or di gani protection natin sa init or di gani sa ulan. Okay. With this, ma'am Lenore, madamo gingan salamat. Salamat na lang pag maayong adlaw sa lawas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So duhano ang ginabantayan naton nga low pressure area o kon LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, and according kay Ma'am Lenore, no, ining LPA sa sulod sang PAR unlikely no nga mag-develop sa isa ka bagyo, while ang LPA nga yara naman sa gwa sang Philippine Area of Responsibility may medium chance no nga mag-develop sa isa ka bagyo, and in case no nga magsulod ini no kag maging bagyo paghahatagan ini sang local name nga Ramil. Kani sa mga kauturan naton na pati ano ang extended weather outlook naton, fair weather conditions sa aga, pero wala gina-rule out ang posibilidad nga pagkahapon basi mag-ulan. Si same true mano subong Martes diri sa aton no, sa syudad sang Iloilo, nagadulom ang kalangitan, pero ang bali Ma'am Lenore sa ilang lugar nag-ulan na. Muna no, hindi kita kapakot no nga sa isa ka lugar mainit, pagkagto nimo sa isa ka lugar gaulan. Ang importante dira iya may pangaman kita, may bit-bit kita nga payong o konja. Kag syempre likawan naton nga magsulay sa ulan, iuso subong no ang trangkaso. Pero for those na naka-experience or naga-experience no sang hilanat, mataas nga hilanat o especially pinanakaadlaw, gilayon ha nga magpakonsulta sa inyo nga doktor o kung sa aton nga mga rural health unit, kit hindi kita kapakot basi bala may dengue ka mo kag abi ninyo, simple lang nga trangkaso. Di kalabanan no sa aton nga mga dengue death. Abi nila simple lang nga trangkaso, makuha lang pila ka adlaw, mag-inom no sang bulo, pero wala gali kabalo, positibo sa dengue. So parang masiguro nagilayon kami no mahatagan sa medical attention, magpa-check up, magkagto sa rural health unit or kung sa inyo dira no nga mga private doctor o kung may mga kilala ka mo nga mga doktor. Oras mga biya sa Radyo Pilipinas, 1:11 sa hapon sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babae Ka. Since mga no sa pila ka sunod-sunod na nga simana or even gani no adlaw ang pag-record naton sa nga lino sa pila ka lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kag kita diri sa Western Visayas kahapon no launa sa isang aga nakabatsyag kita sang linog o sa diin ang epicenter dito no sa Bogo City, Cebu, pero kita diri sa Western Visayas even sa
Negros no kag sa Gimaras nakabatsyag sang pagtayo. Gani diri sa aton sa syudad sang Iloilo, hibalaon naton mga abyan no, how prepared ang syudad sang Iloilo. Wala naton ginapangayo nga kung na in case no diri amang epicenter or malapit diri sa aton ang epicenter, how ready ang syudad sang Iloilo, gaano kita ka preparado. At may silbi sa lipunan di paapi, isinusulong ko mga layunin, karapatan. And how verse kita no, ano balaan naton, ano obrahon during or even after sang lino, kiti kung kaisa sa sobra naton kapanik, sa sobra naton nga kakulba, nagasala kita ang mga game practice naton during our earthquake drill, hindi na naton madumduman. Mga nami mga aga no, because today we will be reminded ano ang mga dapat ubrahon natin sa tion sang linog, pagkatapos sang linog. Although nga ti makita naton hindi no sa social media, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo babae mga abanong kinhatagan sang dako nga katungdanan nga pangunahan ang CDRRMO. Paano niya gina-navigate no ang iyang journey bilang isa ka babae, bilang isa ka leader. So hibaloon naton ina sa dili lang madugay bangod makaupod naton ang aton nga City Government Department Head, ang head no sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo City, kaging kilala man nga 2022 dangal ng Bayan Regional Awardee si Ma'am Donna Magno. Babaya ko kayang Makaupod naton si Ma'am Donna sa dili lang madugay sa Zoom despite her busy schedule no, wala tuon no. babaya. Tagan kita sang time diri ni Ma'am Donna sa programa Babae Ka. Sinusulong Hindi na nato mga biyang magpadugayon sa aton nga pagbalik, makaupo na naton si Ma'am Donna Magno, ang head sang CDRRMO. And at the same time, ang 2022 dangal ng Bayan Regional Award. Magabalik kita diri sa programa Babae Ka. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. Walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Dingdong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1,
iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Bagong Panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:20 sa hapon. Sa gihapon mga abiyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kaga kong inyong alagad, Marian Grace Erenyata. Hindi pa aapi. As promised earlier, mga abiyan, isa ka-espesyal nga bisita ang ato naman makaupod sa aton nga pagpangalagad subong nga Martes. Timely mga abiyan, no, kaga ambal naton, no, dako gid nga bagay ang iya nga pagsiya sa aton. Piti na kabatsyag kita, no, diri sa syudad sang Iloilo, sang Linog, kahapon, no, 1:06 a.m. Gipukaw kita sa Linog, no, dito sa Bogo City, Cebu, nga nabatsyagan man diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo, lagit man sa Negros kag sa Guimaras. Gani ang iya nga pag-guest subo nga hapon, very timely gid, and I'm sure madamo kita no makuha nga impormasyon. Mga biyanyari sa aton nga Zoom, live sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita subo nga hapon, ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, kag ang aton nga 2022 Dangal ng Bayan Regional Awardee, si Ma'am Donna Magno. Hello Ma'am Donna, good afternoon and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga sige, isan man ka dako ni nga dungog sa akon na makigbahin sa imong programa nga Babae Ka. Yes, thank you so much Ma'am Donna, no, despite your busy schedule, no, ginatagal mo kami time diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sige, Ma'am Donna, antes naton istoryahan, no, ining kahandaan naton, ang preparasyon naton, ang tips ng CDRRMO, no, sa Linog, no, posible nga kung diri magluntad, no, ang Linog sa syudad sang Iloilo, hibaloon kilalahon ka anay namon Ma'am Donna, no, si Ma'am Donna before nagsulod sa city government kag nanging head sa CDRRMO, diin bala connected si Ma'am Donna? Prior sa CDRMO, nagtrabaho ko sa isang international NGO. Ang ngalan niya, CityNet Yokohama. It's a network of cities wherein Yokohama City is a member, no? So, sa kada city nga member, may CityNet na siya nga, nga membership. So, I was hired as a project coordinator para sa ilang community-based adaptation and resilience against disasters project. O kung
mas kilala siya sa Sibaran. And prior to that, ay empleyado man ako sa Office of Civil Defense. So, amo nang ako niya occupations, hindi rin ako sa Iloilo. But prior to working in Iloilo City, ato ko sa Mindanao, isa ako ka NGO worker, and I worked there for 11 years. Doing development work. Yes. Pero Ma'am Donna, taga-syudad sang Iloilo gid ikaw? Hindi ako taga-syudad noon. Ara ako sa probinsya, taga-Haniway, gid ako ya. And diri ma'am no sa Iloilo City Government, how long na ikaw nagaubra or head sang ato nga CDRRMO? So I start 17. So walo na nakatuig. But prior to that, because sa Sibaran nga project, 2014 ata or 2015, and ang pilot area naman ng Iloilo City Government man. So, kung isipon mo tanan, I've been working with them sa mga upod ko sa departamento no kag sa city government for 11 years. Yes. And kung ma-recall ko, no, 2017 na sa City Hall pa kita nag-uubra and I have witnessed no, ang imo nga pagsulod, no, ang appointment mo bilang CDRRMO head naton. And kamusta, Ma'am Donna? Were you expecting it nga ihatag sa imo ang isa ka dako no nga katungdanan isa ka dako nga departamento? Were you expecting it and ano ang imo reaction, initial reaction mo paghambal sa imo nga ikaw ang mangin head ng CDRRMO? That time ang mayor nato no si former mayor no Jed Mabilog. So I think he saw me as a project coordinator of Sibaran. At that time ginabuligan namon na ang syudad ni strengthening CDRMO kag CDRMC. So nag-inistoryahanay na kabalo ako yung with the way it works sa local government units. So kinanglan ginaya may political ka nga affiliation, may support. So wala ko yung handom. Sila ko at the time, tapuson pala niyang project sa Sibaran, kag mabalik ka sa development work, ay dira agad lapit ang akong talipusoon. So it took me by surprise, and din oferan ako ni former mayor, no? Jed Mabilog. So nakibot ako, si Kodla, ano nakita yan ni sa akon? So actually sa tuhod lang mo nagibigid ako. Kinulbaan si mayor, sila yung sa akon, hala na ano ka, dali lang. Sila niya ba, si ano mabalot sa iba, dili nga sige kakahibi. But actually, that reaction was based on the fact na doon hindi ako kapati. Dako ni nga trabaho. At that time, di ba, gamay pa na nga opisina, hindi pa na siya departamento. But I just knew ang kadakuon sa responsibilidad. So for him to offer that to me, nga wala ko kilala, wala ko connection. So it took me by surprise. So amo lang na. Kaso lang at that time, wala ko kaget over sa Sibaran kung na work na I felt the need niya i-sustain ni siya. Siling ko kung bayaan ko ni siya, hindi naman mapadayo ng naumpisahan. So what you see as a program of the city government ng Kabalaka, program sa DRR, offshoot na yun siya sa Sibaran yung project sa una. Yes. Ma'am Don, tell us about your first few years no bilang head ng CDRRMO. Nangin mahapos, nangin mabudlay bala ang pagpamuno sang ato nga CDRRMO? Be honest about it, yes. Budlay. Kay again ang training ko ya, di ba? When I graduated from college, nagsugod ko as a volunteer. So kay ano may volunteer program ang among university pahinungod. So under ako sa Gurong Pahinungod program. Third areas kag nagserbisyo. So ang ako niya nga work ethics ang naglay down niya sang foundation kung sa umrahanay ang volunteer work. So ang mindset mo na you always give it your best. Kiti amo natudlo sa universidad, pagsisilbi sa bayan. Yes. You always give it your best shot mo, wala kayo isip sang inuras mo. Kiti sa makabulig sa nagakinahanglan. So pagsulog ko city government, in question ko man ako na choice. Halak ka, sakto bala ini siya. Diba? Tigandom ako sa una nga padayonon sa international ng mga NGOs ang trabaho. Kaya like the idea nga ba, kung pangitawon mo ko Miss Maria na balanta ko, hala, hindi ko pwede. Kaya travel ako sa Jakarta. Kung sila, next week ang kita, pa Maldives, so diba? Ambitious ang frag like gifts. But you know, I was hoping nga mo na ang ako niya nakatrabaho kay I cannot afford to travel on my own yan so sila ko work will take me places but then again damo man abi mga upod sa volunteer group ang mga mentors nga nagasiling nga tiday
ano pang aton, mabulig kita sa aton komunidad. Ano pang aton nga pangitaon. Kay dire mas kinahanglan kita. So despite sa kabudlay, kete government nga culture, balanta naman na. Yes. Lain niya ang iya nga sistema sa development work. So nag-struggle gid ako gin question ko ang kapasidad ko to overcome ang mga nga challenges. So sa kaluwis ang Ginoo kag sa suporta man no, sa mga friends, sa mga colleagues, kag ang guro, dedikasyon bala nga. I just want to serve. I'm just doing my job. So amo ang naghatag sa akon man sang kusog kag kabakod nga magpadayon despite the difficulties. Yes. I think Ma'am Donna, no, sa pag-ilis nato na sa political leaders, isa ikaw sa mga department heads naton nga nagpabilin kid dira nga pinuno, no. Siguro nakita sang aton nga mga lideres ang imo nga inobrahan kumbaga no, ang imo nga track record. But ano kadako nga bagay ining pagsalig no sang mga lideres naton sa imo nga pagpamuno man sang CDR mo kag bilang isa ka babayi? You've seen me work, Miss Marian, noon nakaugdanay, pakita niyo. So, ang aton na permini, ang nag-motivate sa aton, ang kaayuhan sa tanan. So, regardless of political affiliations, regardless of mga ideologies o mga beliefs, no, sa aton yung mga stakeholders, klaro lang na iya sa akon niya, we have to remain neutral. Ang kaayuhan sa tanan, ang ginunahon naton. And Ma'am Be as a volunteer. Yes. Sige, Ma'am Donna. Ning impluwensya man sang eskwelahan kung di na ako naghalin. Siguro hindi man ko yung mga gani siya nagapamuno sa mga rally-rally. But ang sense of justice ko, ang sense ko of what is right and what is wrong and what needs to be done. Ka-strong lang gid bala. So, amo na siya. Ginmaintain lang na naton regardless kung sino ang upod sa trabaho. Yes. The side of the truth, kung ano ang maayo para sa tanan. Kag amo nang gani isa si Miss Lucy bala. Pero man ito lang, di ba Luz? Ako di check ko balaan. What you see is what you get. Hindi ko. Kung gusto ko na, basta nagapati lang ko sa isa ka idea, pati gayunon, kung ginaya, ay always ba Miss Maria, ba tsangka ko lagi na sa heart ko. Yes. This idea will work. So pulaw bugtaw ko na iya, kaya excited di ko na iya. When we talk about ideas, di ba la? Ang mga ayan, pwede ito obrahon, buwigi ko na iya. So bisa maagahan ta ka istorya, kaya it gives me the energy bala. Tapos gakalipay ko na iyang makita. Ay hala, ang ginistoryahan ta bala, di ba? Ara na o. Natabo, and then it's changing lives, it's helping people. So I think ang amon ang klase ka motivasyon, the hard work, ang credibility, integrity, nakita man sa aton yung mga lideres siguro. That's why napati man sila nga kung ano ang pwede na ito mahimo para sa opisina, para sa syudad. Yung mismo yan, wala ko naging na ako nang gin. Kaya always, ang ako niyang stand, permista, it's always a collective effort. Hindi ko man maubra ko ang mga tao sa opisina, hindi magsuporta, kag wala nagapati. Hindi ko ni maubra ko ang mga members ng council, ang ato niya nga mayor, wala man nagapati. So budlayan gid ako sina, but we're just thankful nga gagasuporta sila. Kaya kita man nilang ginaubra sa opisina nga ini sa CDRM it's always for the good of the community, it's for the good of the Ilonggos. Yes. Ma'am Donna, pila kabilog ang staff naton sa idalom sang CDRRMO nga imo nga kumbaga kina-lead? Subong do nakalabot 100 plus, I think. Amo na sila kadamo subong no kag ang may mga job hire na, pero ang mga permanent na to doon nakalabot na sa 33 pa lang. And ma'am no, bako kaina no timely man ang ako nga pag-invite sa imo no bangod man sa mga nagluntan nga linog no kag diri na batyagan naton sa syudad sang Iloilo no sa inyo nga paglibot ma'am diri no, how ready ang mga Ilonggo no sa sini nga posible no in case nga wala nato ginapangayo no magluntad ang mabaslo nga linog diri sa syudad sang Iloilo, gaano kita ka preparado ang mga Ilonggo kag kita man sa city government? Kahanda ang ginapirmi na budlayan ko kasabat no, because what we can do is to prepare lang gid ang mga tao no. Kapon gid na mo gumuno sila, grabe ang reaction about sa konsepto sang self-help, so naglibog ang ulo ko kay gali. Kay I think na basi siling ko it's taken out of context. Yes. Kay always nagapati kita nga di ba, kung magsunog ano na mga reaction.
So how you will act kung may sunog will depend kung anong kadamo ang nabalaan mo, kung paano mo maluwas ang kaugalingon mo kung may sunog. Kung maglinog, maano ka. So you can only do so much kung balaan mo nga nag-attend ka sa mga meetings, conferences, mga seminars. This is how you do the duck cover and hold. Yes. Kung ara ako sa sulod niya, enclosing area, maano ako kag kung sasagwa. So, ang knowledge mo, ang skills mo, ang una, gid nga makabulig sa imo. So, I'd like to think that we've been doing our part to educate ang ato ng public ng eskwelahan, barangay leaders, ang ato mga communities. So, kumbaga, ara nalatag na naton. So, ang test sini is that kung matabo ang mga emerhensya nga ini, paano ga-react ang mga pumuluyo. Yes. That's the acid test. Ang nalabutan man sa aton nga nga mga tudlo sa ila. But then again, kabaluman kami nga, damo pagid ang kinanglan na itong obrahon. Yes. Hindi enough ng mga community education, ang mga drills. That's why siling ko gani sa mga staff, let's call on for more volunteers. Like the more people ang matudloan, the more people nga ma-reach out ang mga reactions sa ining mga kahadlok sa liyo, hindi na madula. But kung napa-increase nato ng ilang level of awareness, level of confidence on how to approach ang amuni nga mga emerhensya, mas sila, even if may kahadlok, pero at least ara dira ang makampante kay in a way kay natunan ko ni siya. So kayo naman istorya ako nga dati nga barangay Kagawad, pagsiling niya, "Baw ma'am, atugid kami sa Cebu, paglinog." Siling niya, intuktok ako sa upod. Yung dali na, magbuwa na kita sa building. Gadalagan ako, bitbit ko ang bag, nakita akong elevator, masakay ko tani. Pero nagatingin sa my ears ko, siling niya nga, mabalani ni Mang Dono mag-akiga ni ako. Kaya ginasiling basta may lindog, hindi magamit sa elevator. Yes. Ma'am Donna, kaina no, you've mentioned nga you've worked with the balikan natin mga biyan sa dili ng madugay si Ma'am Donna Magno, no, ang aton nga department head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sang syudad sang Iloilo. Isa mga biyan sa gin-mention ni Ma'am Donna no, about sa self-help nato, which nga pwede naton magamit mga abyan no, in case of emergencies no, or in case no sang baha, sang lino, kinahanglan naton buligan ang aton kaugalingon. Ang number 1 naton no nga obrahon, self-help. Magbulig kita sa aton nga kaugalingon nga bagay ni Ma'am Donna no, basic na take out of context ng ini. Bansakto ina no, buligan ang aton nga kaugalingon. Kag paano kita makabulig sa iban kung hindi naton mabuligan ana yang aton nga kaugalingon. Kayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko siyawan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sige mga abyan, nagapanumbalik sa aton no nga linya si Ma'am Donna Magno, ang aton nga head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ma'am Donna, padayon ko lang no ang ako nga question. Tag-ina no, you've mentioned nga work with ikaw no sa City Net Yokohama no, kag kung hindi kita magsalag yung padala ikaw sa Japan, Ma'am Donna no, para nga mag-learn no related sa aton nga disaster preparedness and reduction no and management. Ano ayhan Ma'am Donna no ang pwede naton ma-learn no from Japan nga pwede naton ma-learn nga mga Ilonggo nga ma-apply natin, especially no in case of disasters? Oo, ma'am, no? I mean, sa Japan, I think, tigala, ma'am, every country may aral sila nga mga best practices when it comes to risk reduction and resilience. So, ang ako niya, kay so happen niya, I work with City na Yokohama, kung sa OCD pa ako, walang isang course bila. Ginpadala man ako sa OCD and I stayed in Japan for the mga 1 month na kami course na kami undergo. So isang din niya nakita ako nga replicable din sa ato no. Amo ni siyang actually duha culture of safety and culture of prevention and mitigation. Ang tawag na nila sa culture of prevention and mitigation mo yung busay nga culture. Sa ato na pang-ginawi, we make it a point that we prevent and mitigate ang mga posibleng na epektos ng disasters. And the other one is the culture of safety, always prepared kita sa kung pwede matabo. Kaya nakita man natin sa mga examples nila. And I think this is the contribution ng sa Japan sa DRR work nila globally. Kaya when we attended this Asia Pacific Ministerial Conference at DRR, naging held sa Manila last year.
So according kay Sir Kamal Kishore, ang ato niya UNDRR representative, sila niya ang different countries may mga contributions sa DRR work na amo nang gina-observe nato subong. So ang sa Japan isa na ang culture of safety. So amo na nakita natin halin sa gabay pa as sa tigulang sige na iya ang ilang pag-educate sa ilang mga pumuluyo. So that's why it has become a way of life para sa ila ang to remain prepared sa tanan yung tinion, especially sa mga hazards wala mga ginapangatubang nila. Sa linog ba Donna, no? I'm sure wala may mga bakot kung saan ini magluntad, but kapila naman naton ini no ginaliwat niyo sa aton nga mga pumuluyo no sa aton nga mga tagpalamati, but quick review Ma'am Donna, no, ano ang dapat obrahon naton during and after sang linog? During the linog, may ginatudlo sa aton, especially sa mga kabataan naton, to do the duck cover and hold. But then again, during naman. Yes. Pero promote mo natin, during normal times, sa wala pa sa nilinog, ang pagkilala sa imo surroundings matters. Diba? Like opisina mo, permi ka dira. So, familiar ka na. You play the scenario in your mind. Kung linog, di ang safe na lugar man. So para when that happens, is kung you do the duck cover and hold, balaan mo, ang lugar na din pili mo is a safe na area. Yes. So nagamatter na siya. So sa pagdatayon, you do the duck cover and hold, pag-utas mo pagtayon, ang amat magkumara sa building mo, sa structure niya ina, kaya night din ang building niya ina, hindi na safe. Sampo ka sa safe space, sa open space, tanawin mo ang palibot mo, basi may mga blagko o poste dira, basi lapit ka sa tagas ng buildings, o basi may mga blagko o mga structures kung paano mo, at basi kung sundat ang pagtayon, basi mapipilan ka. So ang situational awareness, nag-matter ni siya. So bisa ginakulbaan kita, ginanervyos kita, we have to remain, ang aware at all times ang ato niya palibot. So muna siya. Tapos if you are in groups, so kung sino itong na-assign niya dahil sa building ninyo to check ang surroundings, pwede ninyo nga pasuglo sa building para tanawon ba may mga signs na nag-crack, nagbatsyag siya sa pagtayo sa duta, Kaya amo na ang mga una nilang tanawon. Kung wala man lang sa mga visible na signs, and if you feel na safe siya, dito din ang magbalik sa inyong building. Pero kung hindi, remain na kamo outside, kagunita sa pwede makagulig sa inyo, like kung safe kini siyang mga distractions, pangita sa areas na safe, kung dito mag-converge kang hulat sa bulig na pwede i-extend sa gobyerno. Yes. Ma'am Donna, Antista, ikaw boy, I'm sure sa ako, ikaw, Ma'am Donna, may ara ikaw nga mensahe, especially sa mga nagapamati subong nga babae, who are still afraid, nga mag-take sa lead role sa ilang nga community, pareho sa imo, nga despite your gender, nangisog ikaw, you said yes, nga manginhad sang ato nga CDRM, o any message sa tanan nga mga babae, Ma'am Donna? Oo, at sa mga kababaihan, sa ini nga panahon, kinanglan din nato ng pwersa sa mga babae. Ang namin lang sa mga babae, kami mga ma-OT, di ba? So, pag-abot sa sitwasyon niya, it's a choice between sa safety, sa pamilya, sa kabataan. Siya din, napangisog, basta para sa pagproteksyon, especially sa pamilya, kag kabataan. So, sa karon niya panahon, binagyan mo sa challenges na dala sa pagtayo, sa luta, sa limit, sa panglagan. Kung anong gamito na natin ang aton nga strength as women, pagiging caring, pagiging mauti, to protect our family, educate ourselves sa ning earthquake, at paano natin mapreparahan, and take the lead sa pamilya mo. Yes. Paano na ko i-secure ng kabataan ko ang ako nga pamilya diri sa compound, di ba? I can never tell kung saan matabo ang events ini, but you have to make sure na kung matabo man na siya, bisang gabulo lagay ka mo, you can be assured na natuluan mo sila sa mga ayo, or during meantime, you trigger the conversations kung anong mga pwede obrahon, so that they also learn kung anong mga earthquake preparedness. So, ang leadership mo bilang babae doesn't have to be a public na role. Kinanglan magtrabaho ka sa gobyerno, padalagan ka, even if ara ka sa imo balay, nanay ka, ara ka sa imong mga upod sa barangay, mga barkada mo, or membro ka sa mga lupon dira, or kung anong role i-take on mo sa komunidad, gamitain na siya.
bilang opportunity mo para makashare man sa aton yung mga pumuluyo kay sa mga sambit ko na earlier ang aton nga syudad may arang programa nga ginatawag nga Kabalaka Volunteer Program. So sa karon nga panahon gipanginahanglan kami sa mas madamo ng mga volunteers, no? And women are very 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 welcome to join us na pwede naman tulungan bulig bala sa advocacy to orient more people on earthquake and earthquake preparedness. Yes. For those interested, Ma'am Donna, diin sila pwede maka-reach out sa inyo? Pwede sila makatawag no sa aton nga OPSEN 0919-066-2 kung tatlo ka 333 and they can express their interest no kay bili lang sila sa sa contact information kaya pwede naman sila balikan or once na maka-post naman kami ma'am sa Facebook na i-share naman sa inyo para mabuligan ninyo kami panawagan. Yes. With this, Ma'am Donna, no, madamo nga salamat once again sa time and information na ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo despite your busy schedule, no. You said yes sa amon diri sa programa Babae Ka. Madamo nga salamat, Ma'am Donna, and see you around. Yes, mas maraming salamat no higlaw man ta sa imo. So kung nakabulig man ang aton nga pag-share sa imong programa kag mayong hapon sa inyo nga tanan. Yes. Thank you, Ma'am. God bless you. Thank you. Bye-bye. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, hirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban, sa karahasan, isang matutong galian. Babae ako. There you have it mga biyan, Ma'am Donna Magno, ang head ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ato naman nga pakiginunan kay Ma'am Donna. Mga biyan, luya ko no i-emphasize no ang ginhambal ni Ma'am Donna, especially no ang message niya sa kababainhan na your role as women doesn't need to be in public service. Marami, no? Sakto yun na, no? We thought, no, nga kung mag-lead kita, no, or kita nga mga babae para maka-ubras ang dako nga changes sa aton nga community. We thought, no, isa sa mga bagay nga una nagasulod sa aton paminsaron is to take a public role. Pero hambal ni Ma'am Donna, hindi kinahanglan. Bilang isa ka nanay, no, pwede nimo nga mapakita ang imo nga care, ang imo nga pagpalangga sa imo bata, sa imo asawa, kag sa imo nga komunidad. Isa mga biya si Ma'am Donna no, sa mahambal naton nga pinakamapisan, visionary nga head no or department head dira sa Iloilo City Government. And ang iya mga biya no nga track record kag ang malawig niya nga pagserbisyo amo ini ang pruweba sang iya nga track record. Imagine pila na ka alkalde no ang nagpungko dira kung wala sang trust and confidence sa iya ang mga lideres. Siguro hindi si Ma'am Donna ang nagapamuno subong sa CDRRM. But kapareho naton, nakita naton ang iya inubrahan sa mga kaugnanan niya dira no sa City Hall. That's why hati sa gihapon pinapamunuan ni Ma'am Donna more than 100 staff sa CDRRM. And pag-abot mga abyan ha sa aton nga preparasyon no sa lino. Kumbaga nina no, we can never be prepared no sa anuman nga kalamidad. Pero may maubra kita kung paano preparahan. Bali Ma'am Donna, kung before sang linog, kinahanglang you have to be aware sa imo nga palibot. Balaan ninyo kung diin ang mga exit points. Balaan ninyo diin ka mo ma-exit. Pagtapos ninyo no sang duck cover and hold. Be aware sang inyo nga surrounding. Ang isa pagi dito no, hindi magamit sang elevator. Iti abi naton mas mabdasig pagi kong elevator, pero wala kita kabalo hindi safe.
So always no, i-emphasize gid always ang back, cover, and the hook. May silbi sa Ang lipunan. amat-amat nga pagwa sa building. Isinusulong ko mga Hindi layo. kita magpan. Karapatan sa mga Hindi kita mag sa edukasyon. Sa sala-sala. Dapat no kay nahanglan naton aware kita sa kaugalingon naton ano ang kakalatab. karapatan matungtong Para tanan kita, gana naton, especially ang aton nga self mangin safe. kailan pa man. Anyway, mga Ben, oras sa Radyo Pilipinas, launa 48 sa hapon. Kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwana ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwana ako. Antes kita mga biyan magtako, may ara sa nga reminder no ang ato nga Philippine Commission on Women sa mga newly elected nga mga babayi Para sa karamihan, nga local chief executive mga biyan may ara nga pagahiwaton nga labing una nga gender responsive strategic leadership training babay ako at may para sa mga newly elected female local chief executives. sinusulong ko mga layunin. Hiwaton ini sa Oktubre 24 Edukasyon, sanay, hirap ko o sa diin ang training nagatuyo no nga i-empower ang mga women leaders pinaagi sa pagpabaskog sa ilang nga gender responsive governance skills, strategic policy advocacy kag ang practical leadership competencies. kakayahan, malakas ang loob, pusong So until tomorrow mga abyan, October 15, ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwala ako. or until October 15 mga abyan sarang makasumite Para sa or sarang pa makapa-register dulot ay paguna. ang aton nga mga LCE or ang aton nga mga newly elected female LCE. Ara no, inawan i-flash namon sa amon nga screen ang link or ang QR code kung sa diin pwede makaparehistro ang mga contact number. Hiwaton nini sa Diamond Hotel Manila. Di sa lipunan di pa api. So kabay pa no ang mga bag-o naton nga newly elected female LCE diri sa Western Visayas magpakigbahin sa siniman nga training kiti dako nga bagay para nga ti padalumon pagid ang inyo nga leadership awareness kag public service laki pa no ang pagpabaskog sang gender responsive governance. Babay ako na may karapatan, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko So sa mga interested, sa buong bansa. sarang ninyo na ma-access ang QR code sa Philippine Commission on Women nga Facebook page kag sa dili lang madugay diri sa amon no sa Radyo Pilipinas Iloilo ari sa aton nga screen. Sarang ninyo ina-scan ang QR code. Babay ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa Oras mga biya sa Radyo Pilipinas, 1:51 sa hapon. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. usapin. Maayong hapon sa tanan nga mga nagatutok sa programa Babay Ka. Maayong hapon kay Tita Felina Sane. Babay ako, Kay Auntie Norino, gikan dira sa Mindanao. Maayong hapon. babay ako, Sa tanan nga mga nagatutok sa aton diri sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa lilisuan sang Ila Radio sa 5858. sa buong bansa. Sa liwat no, thank you so much kay Ma'am Donna Magno, ang head sang CD RRMO sang Iloilo City, and thank you man sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga ben ako na lang gid si Maria Grace Aranyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo